Pinagtawanan ng buong bansa, mga kababayan, ang pagkikita ng dalawang syunga. Dalawang syunga na nagsanib pwersa na, mga kababayan. Si Bangag at si Lutang. O ayan, mga kababayan, parang nag-date talaga sa tabing kanal, mga kababayan. Ay, nako. At tingnan nyo, oh. Oh. Ano sinisilip-silip mo dyan, Bangag? Buti hindi ka masubsob dyan, ha? Diretso ka sa kanal, Bangag. At wag ka, mga kababayan. Dahil nakapink pa ng medyas si Ngagba, mga kababayan, bilang patunay na sincero daw siya kay Lutang. At ano ang kanilang unang ginawa? Ayun, mga kababayan, tinuruan. Tinuruan ni Leni Robredo si Marcos, mga kababayan, kung paano maghadukin. Oh, kagaya ng ganyan, oh. Ganito daw ang first step ng hadukin, mga kababayan. O yan nga, oh. Ganyan maghadukin. And then, Rasengan! Oh, hadukin! Para talaga itong mga syunga, itong dalawang ito, mga kababayan, ano? Nakakatawa na lang, mga kababayan, na ang dating mortal na magkalaban. Ngayon, literal na angat buhay. Buhay na hay, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Kulay rosas ang amats daw ni Bangag ngayon, mga kababayan, no? Panoorin niyo po, ha? Oh, Bangag, pasok! Nakikita po ang visit niyo sa Naga City. Oh, tinanong siya ng reporter, mga kababayan. Oh, nakikita na kayo dito sa Naga City. Politics. Oh, may kinalaman na ba ito sa politika? Ah, tawang-tawa si Bangag, mga kababayan. No? Andyan si Payaso, na si Vince Dizon, mga kababayan, na hindi daw ghost project. Alliance with Naga City. Oh, mag-aalyansa na ba daw sila? Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Hindi pinag-uusapan. Oh, sa aming harapan. Pero pagkatapos niyan, lokohin nyo kami. Mga leche. For the past 4 years, hindi nga kayo nagkita. Wala kayong pansinan. Pero ngayon, ilang araw lang matapos magdeklara si VP Sara, andyan ka na, Bangag. Bakit? Why all of the sudden? Tapos wala pa rin politika? Ay, nako. Alam Matapos umugong, mga kababayan, ang usap-usapan na kailangan na mag-alyansa ng dalawa. Wala pa rin politika. Oh, natawa na lang si Lutang sa'yo, dahil bustado na kayo. I think the mayor will agree with me na servisyo Apir kayo. muna bago politika. Servisyo muna bago politika. Mga Bangag. Angat buhay, hay na hay, mga kababayan. Kulay rosas ang amats The nila. most political thing that we did today, I Wala, pareho sila, mga kababayan, no? Lutang at Bangag, Diyos ko, Lord. wore my pink socks. Sagsuot pa ng pink na socks. Oh, papayag kayo, Lenny. Ang ibig sabihin ng socks, mga kababayan, is you sucks. Oh, you suck, Lenny. Wala kang kwenta. Oh. Pink socks in honor of Mayor Lenny. Oh, insulto yan, mga kababayan. Sa totoo lang. Kinumpara sa medyas, mga kababayan, si Lutang. Ang baho pa naman ng paa siguro niyan, Diyos ko, Lord. Sabi po kasi na Oh. pagdedeklara niyo kayo. No, we have been planning this for a few months already. Because Sige. talagang naging Tango- critical tango- ito Especially with the storms that came in. Then I already Bakit? Hindi ba kaya ni Lenny dyan managlinis ng siya lang? School, Lord. At ang dumi ng kanal nila, mga kababayan, no? Kanal ba yan? O ilog yan? Ngayon lang kayo naglinis, Lenny? Kailangan mo pala ng talaga? Tulong ni Ngagba para kunin yung mga basura dyan. Mahina ka pala. instructed the secretary. Oh, paano na lang kung ikaw ang maging presidente? Simpleng bagay na mga kababayan, kuha ng basura. O, tingnan nyo, mga kababayan, no? Kalkal ng basura dyan, hindi nyo nagawa sa LGU ninyo. Lord. And Sec Ping to look at the situation here. Because, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But Parang kailan lang, no? Sinabi ni Lenny na magnanakaw, kurakot, ganyan, mga diktador. Ngayon, mga kababayan, si Lenny, grabe. Parang maamong tupa, mga kababayan, sa tabi ni Bangag. the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng Ay, ulan. nako, Bangag.
Kung ano-anong pag sinasasabi mo, tapos sasabihin mo na naman na mag-imbak tayo ng tubig baha. Tapos iinumin niya mga kababayan. Diyos ko lang, ininom talaga ng bangag mo. Wala natin kung budol na naman yun. Babala ang mga eksperto nun mga kababayan nung nilagay nila sa timba. Hindi safe na inumin yung tubig baha. Dahil yung filter na ginamit nila ng liit mga kababayan. Paano kung mayroong mga medisina dyan, mga ihi? Iinimun mo? Gago ka. Ganyan nga makasira ulo mga kababayan ng mga taong ito. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day. 700 centimeters of rain in one day. Centimeter? Millimeter? Yung katumbas ng 6 na buwan yun. Pas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, that's very significant. And that's why it became critical. Ay, Diyos ko, Lord. Pag eto mga kababayan, no, eto ang mamuno sa ating bansa. Disgrasya. Disgrasya ang kahahantungan ng Pilipinas, mga kababayan. Eto na ang ano daw talagang super weapon na nila mga kababayan para mapigilan na ang Duterte presidency. Dahil si Lutang, mga dilaw daw mga kababayan, mga pinklawan, pwersa nila, tapos pwersa ni Bangag. Gusto nilang pagsanibin mga kababayan. Si BBM ang vice president. Yan ang sinisilip ngayon dahil mga kababayan immunity siya. Hindi siya pwede kasuhan. So, we did not discuss. Servisyo muna bago politika. Si Lenny, si Lenny mga kababayan, biglang tawa. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, Like what? we will get to that. Aabot din tayo doon. Bangag. Again, politics. Walitik sa mukha mo. Matagal ka na namumulitik ka, bangag ka. Nothing really. That's her choice. Pati dyan, minumulto siya mga kababayan. Tanong ng mga reporter, ano masasabi mo sa deklara ni VP Sara? It's her choice. How about the willingness of Senator Amy to run alongside? Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. Mabibisto sila. Hindi pa nga nila napifigure out kung anong gagawin. Nagtatanong na kayo. Pati sila confused mga kababayan. Tapos, wag niyo muna tanungin. We are talking, what we are here for is to try and Wala pa. Nagta-trial and error pa sila kung mag-workout ba sila ni Lenny mga kababayan dalawa. find solutions to this very important problem. Very critical problem. Eto na lang Lenny ha. Binabalaan ka na namin ngayon palang Lenny. Makipag-tandem ka dyan. Ikaw na naman ang aawayin ni Admiral Lenny. Kagaya ng ginawa niya kay Sara. Nagselos Pagsiselos sa'yo si Admiral niyan. Bukas wakalawa, mayroon nang magbabackbite sa'yo, Lenny. We have not only here in Naga City but also in Kamsur and for that matter for the whole of Bicol. That's what Sige. we are concentrating on. Tapos, kurakot ninyo. Kumusta na? Sino napakulong ninyo? We don't change. Whatever kung sinong it's not only here kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. Diyos ko, Lord. Puro nga kayo, ayuda. Yes man, mga kababayan, anong purpose mo dyan, Vince Dizon, para patango-tango ka lang, para kang, Lord, para kang syunga-syunga. I came from local government. I have great sympathy for the situations of local government. I have great sympathy. Salita ang manhid, mga kababayan. Different constituencies, the cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help. Tapos, kikikbakan nila mga kababayan. There's not an increase, there's not a decrease, it's not political, it's only because Ay, mabubudol depends on the need. And that's why we are here. Itong pinagsasabi ni Bangag, mga kababayan, talagang bilib na bilib siya sa kanyang mga sariling kasinungalingan, mga kababayan. Kung ano-ano mga pinagsasabi, tapos mga kababayan, iba yung pinagagawa sa pinagsasabi. Here today. Alright? Sige. Layas! Magsama kayo! I'm sure we will inspect it when it's further, when the project is further along. Etong team ito mga kababayan, team may something tama sa ulo.
We'll bring you back here, especially Maharlika Highway, Akala natin si Maharlika Buljakera. because yun ang. In fact, many of the problems were identified because of our inspection of the Maharlika Highway. Sila na mga kababayan ang bida. Inotel pala yun si Lenny. Wala siya nakita sa kanyang sariling lugar kung hindi nyo in-inspect. Rehabilitation and repair. Doon nakita, marami talagang nakita. Dinapitan tayo ng national government, ng mga local, at sinabi, Mahina ka, Lenny. Hindi mo nga kaya yung resolve yung problema mo dyan sa lugar mo. pagka natignan na ninyo yung Maharlika, doon na tayo, tignan naman ninyo yung baha. That's what happened. Okay, maraming salamat. Thank you. Sige. Ayan na sila mga kababayan para magnobya para magjowa. Lovers in Canal, mga kababayan. Yeah, Magaya-Gaya Creek is Gumagaya-gaya Creek. so I think somewhere din dito sa Naga, the former vice president and now Naga City Mayor. Wala palang budget si Lenin yan para linisin yung creek na yan, Lord. Leni Robredo Kailangan wanted pa talaga to show the mag-import ng president bangag. yung case ng informal settlers because if Ayan, mahulog ka dyan, we are bangag. in the office Paano kung mahulog si in the bangag dyan? palace, for example, iba yung nare-receive talaga. natin reports versus we actually see the problems on the ground. So pag On the ground. Si Lenny palaging nang sasabi, on the ground. Tapos yung ground niya, mga kababayan, hindi niya ang tinitingnan. major problem sa Magaya-Gaya is yung the presence of a lot of informal settlers, no. Itong ganitong klaseng issue would require interagency coordination because we want to have a Coordination na angat buhay. High na high, angat buhay, mga sustainable kababayan. approach in addressing Lord. them. That's why we have the DSUD. Yes, with yes, the yes. illegal So, settlers. diba? to provide housing assistance in relocation. Diyos ko, Lord. Ano kaya masasabi ng mga kababayan, no? Mga kababayan ni Lenny na hardcore. Lulurukin din nila sa bangag, mga kababayan. Mga hardcore anti-Marcos yun galit na galit sa Marcos, mga kababayan Kung lulunukin niya, pareho kay Lenny, mga kababayan. Mga sira ulo din siguro. And other necessary Ay, Diyos support ko, Lord. para ma-clear yun. Ay nako. Enough of this foolishness, mga kababayan. Sapat na ang kabaliwan sa araw na ito dito sa dalawang ungas na tong Ay nako. Ayan sila. Turo-turo na naman si bangag, mga kababayan. Yan, mga kababayan. Kailangan pa tala pumunta si BBM dyan, mga kababayan, para malinis yung creek na yan. Anong ginagawa ng LGU? Ang dumi, mga kababayan, in fairness, ang dumi. Wala bang maintenance dyan sa inyo, Lenny? Grabe, mga ano to? Ang itim na ng The tubig. inventory ng relief goods and other things. We also have to make sure that those things are present para during the times na merong pang flood and there is Lord. Sige, magsama kayo dyan, ngag. Balitaan nyo na lang kami, bangag, ha, kung ano ng plano ninyo. Ngayon, mga kababayan, parang in denial pa sila sa publiko. Parang, kumbaga, ay, nakuha. Parang, pa, mga kababayan, secret lovers pa lang. Wala pang announcement sa kanilang relasyon kung ano ba talaga ang score. Ay, nako. Grabe, mga kababayan. Nakakatawa na lang ito. Gonson, anong masasabi mo? Nagdeklara na si VP Sara, nakakandidato siya bilang presidente. Taranta na nga ang dalawa Yan si Lenny. Alam namin na nagpa-auto ka kay Panot dati. Tingnan mo anong nangyari sa buhay mo, nasira. Magpa-auto ka na naman kay Bangag. Mahina ka na talaga. Syunga ka na talaga na todo. Magpa-auto ka pa kay Bangag na yan. Kaya itong impeachment sa House of Reps, pagdadalawang isip na yan, yung mga congressman dyan. Alam mo naman mga congressman, sari-sariling interest lang yan. Tumikit lang yan sila kay Martin Luther King Romualdez. Dahil syempre, doon sila Talagang, magkakapaldo. sige, babalikan talaga yan. Kaya ngayon, wala na. At Wala ang katotohanan na. Ito, ni Secretary Dizon, na wala nang allocables ngayon. Yung mga district na pondo nyo ay LGU na. At ang magpapatayo niyan. Kaya, posibleng kung hindi magkaibigan, kung magkaalyado ang congressman sa mayor, wala silang kickbackers dyan. Kaya
dapat talaga no, yan ang unahin nila mga kababayan ano, na magkaroon ng transparency mga kababayan sa bawat ginagawang proyekto. Ilagay sa Facebook mga kababayan. I-mandate na ang bawat rehiyon, ang bawat LGU mayroong listahan ng mga proyekto, budget, and then kung saan-saan ang pinaggagastusan para let the people mga kababayan tumulong sa pagkilatis niyan. Sinabi nga nagtatanong sila, sino po ang ngayon, nagde-declare? Di si Risa Ontiveros. Pero si Risa lang ang nagbo-volunteer. Hindi siya gusto na kanyang mga kasamahan, mga kababayan, naghahanap pa ng iba. Ang gusto nila, si Lutang. Si Lenny ngayon, pinupuntahan ng mga bangag, mga kababayan, Diyos ko Lord. Yung dati nilang kalaban. Ang gustong kumalaban kay BP Sara for president. Paano na yan, Guanzon? Saan ka lulugar, Guanzon? Loyal Lenny ka eh. Loyal na Lenny ito si Guanzon, mga kababayan, ano. Tapos, kung babangga sila kay Sara, tapos si Lenny, ang katandem si Bangag, saan ka? Ilaglag mo na si Lenny, Guanzon. Sabi niya, kung makaka-unity O hindi ba kaya i-advise mo na wag nang magpauto dahil wala siyang panalo-panalo mga kababayan, si Lenny. daw siya. Hindi ko alam kung ang unity niya kasama sa BBM gang, o Unitain. unity niya doon sa mga Liberal Party. At alam mo naman, akbayan si Risa Ontiveros, di ba? Socialist. Social. Isang na lang na, pinto, komunismo na. Malapit nang magkomunista. Komunist na sila. Pareha lang naman na sila. At ang kanilang hari-hari dyan ay si Lamas. Kaya Si Lamas, para mga kababayan, nilamas mga kababayan ang hari-hari dyan sa mga akbayan. So siya ang counterpart ni Joe Masison. Dahil iba daw yung akbayan, iba yung mga bayan muna mga kababayan. Walang tumatayong leader sa akbayan Si Lamas, Diyos ko Lord. sa ngayon, Risa Ontiveros versus BP Sara, wala Di ba sabi mo, Guanzon, pangit si pa Lamas. pong BBM gang Paro candidate na patatas. malamang ay baka si John Vic Rebulla. Pero Wala hindi Si Lutang ang kanilang mga kababayan. Hindi rin siya sure. Pero according to, ayon kay Senate President Franklin Drilon ng Liberal Party, ay lamang talaga si VP Sara sa ngayon. So kailangan daw, kung gusto nilang matalo Double si VP time. Sara, ay kailangan magkaisa sila, mag-unite sila, mag-coalition sila. Ngayon naman Saan ka makijoin, Guanzon? si Bam Aquino ay nagsabi na ayaw niya tumakbo pagka vice president. Ang buti naman. Sana totoo. Baka gusto rin niya mga kababayan magkaroon ng clamor na bam, run, bam. Pagpag, takbo, pagpag. Pinapalabas sa hangin ni Lamas na siya ang mag-VP kay Risa Ontiveros para magkaalyado na naman ang LP at ang Akbayan. Si Barry iba ang sabi ni Barry mga kababayan yung ni Lutang tagapagsalita. Baka daw nag-audition kay Sara na maging vice si Pagpag, Diyos ko Lord. Siyempre, sa LP ang pinakamalakas pa rin kandidato ay si VP Lenny, Mayor Lenny na Naga ngayon. Pero, Paano na yan? Guanzon, saan ka lulugar niyan? Lenny or Sara? we can see naman na talagang parang wala nang gana si Ma'am Lenny. Advisean Yan, mo. kasi- Advisean mo yung friend mo. Alam mo naman, yung Naga, yan talaga ang kanilang home. Kaya, palagay ko magti-3 terms siya yan. No? So, for now, abangan natin ang impeachment, pero pang distract lang yung impeachment na yan sa anti-corruption natin na mga Talaga? issues. Diba? Distraction lang yan. Kasi habang may impeachment, hindi pinag-uusapan yung corruption. Ay gusto natin. Pero sa tingin din natin, wala pang mga kababayan, wala pang makukuha ang hustisya sa panahong ito dahil hanggat andyan si Bangag. Pag natin kalimutan pero i-reserve natin ang ating puwersa dyan mga kababayan pag wala na yan si Bangag. Kung gusto natin ng pananagutan, managot yung mga Bangag mga kababayan sa kanilang mga ginawang kasalanan, panalunin natin si Sara ng panigurado mga kababayan. Para ang hustisya talaga Si iiral. Martin Romualdez. Si BBM, puro siya dada, puro band-aid. Ang Dada na. Ngayon, dumadada na naman mga kababayan. Si Bangag, andun kay Lutang. solution niya, Para silang magjowa. Magjowa sa kanal. puro siya
inaugurate ng bridge na hindi naman pala kanyang project yun, at mga water purifier sa barangay. Ano ba? Ano naman? Uminom siya, no? Galing sa timba, mga kababayan, no? Bangag. Ang siraulo. Makalimutan natin ang massive na korupsyon ay umabot ng 1.9 trillion pala yung flood Trillion, no? budget dyan. Okay, sa Grabe. 30% na kickback. Sa 100 billion nga naka 25 billion si BBM according to Saldico. Kaya Billion, mga kababayan. Grabe. Saan nila tinago yun? wag nating bitawan yung massive corruption na issue na siyang nagpapahirap sa buhay natin mga Pilipino ngayon. At siyang nagpapahirap at sisira sa ekonomiya ng Pilipinas. Wala na pong foreign direct investments. Wala na. 40.5% ang drop. 50 plus. Ang latest. Dahil po wala na pong magtitiwala 50% maglagay nag-drop. ng kapital sa Pilipinas. At Dahil ang bangag. masama pa, yung may mga kapital sa Pilipinas na mga Pilipino ay sa labas na rin nag-invest ng kanilang pera dahil Disgrasya Ang pera sa mga kababayan. negosyo dito. Sa mga Walang- investment, disgrasya. BBM Bangag. is a failure. Kaya tawag sa atin sa kanya lame duck na presidente. Lame. Presidente na lang siya sa pangalan pero wala na pong susunod sa kanya. Wala na pong mahangad sa kanya. Wala na po siyang political capital dahil Politically bankrupt na si BBM, mga kababayan. sa popularity Negative. ay negative. Mm. Negative 14 yata nung huli. Kaya mga kababayan, bantayan pa rin natin ang Nandaya pa yan, mga kababayan, sa survey. massive corruption na issue. At kailangan may ipakulong sila. Kailangan makulong si Martin Romualdez Si Bangag din. Si BBM din, mga kababayan. Kulong din yan dapat. para maniwala tayo. Mm. Tuloy lang po. Bantayan natin ang kaban ng bayan. Tony Guanzon po, ang inyong lingkod. Bigo ang ICC prosecutors na ipabasura sa pretrial chamber ang hiling ni FPRRD na hindi sumipot sa kanyang confirmation of Oo charges nga, hearing. oo. Kinontra kasi nila, mga kababayan, no? Sabi na nga ni Tatay Digong, nga, tanggap ko na. Tapos, sabi niya sa ICC, hindi na ako pupunta dyan. Bahala na kayo dyan. Tapos sabi nila, konti, mga kababayan, dapat pumunta ka. Gusto nilang makita si Digong, mga kababayan, ano nang itsura. Pagtawanan nila, mga kababayan, babastusin nila. Although tayo gusto nating makita din si Tatay Digong, mga kababayan, pero yaman man lang na babastusin ng mga buwisit, mga kababayan, no? Mas mabuti nang wag ka na lang kukutsain ka lang dahil pamayat si Tatay Digong, mga kababayan, ikukutsain lang nila pagtatawanan. Buti naman itong ICC, kinatigan, mga kababayan. Pero hanggang dyan lang ang mga katig nila, mga minor decision, mga kababayan, na papabor kay Tatay Digong. Pero yung talagang significant, hindi sila kumakatig kay Tatay Digong, Lord. Absent man ang dating Pangulo, Hindi siya upset, boycott. tuloy pa rin ang pagdinig sa kanyang kaso. Narito ang agenda report ni Joash Wala tayong Malimba. maasahan dyan. Pero ang pwede nating kung ma-fast forward na, mga kababayan, tapos tuloy-tuloy na ng kasong yan, sana maupo na si Sara, mga kababayan, dahil taga dito yung mga mga sinungaling na mga nagpapanggap na mga witness, mga kababayan, at yung sina Conti. Dito natin yan babalatan ng mga kababayan sa kanilang mga kasinungalingan. Maaaring umabsent si Pangulong Rodrigo Duterte sa magiging pagdinig ng kanyang Ngipin sa ngipin ng labanan. confirmation of charges sa darating na Lunes. Yan ay matapos paboran ng pre-trial chamber ang kanyang naging request. Matatanda ang tinutulan ng ICC prosecutors ang hiling ng dating Pangulo. Ayon kasi sa prosecution, walang reasonable cause para hindi magpakita si FPRRD. Una, hindi raw kasi sapat na basihan ng mga pahayag ng dating Pangulo sa kanyang letter request na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Anong paki nyo? Anong magagawa nyo kung ayaw pumunta? Kakalad ka rin nyo. At Tapos sasabihin nyo, champion kayo ng human rights. ang aniya ay ginawang pagkidnap sa kanya nang isuko siya sa Philippine government Marso noong nakaraang taon. Ikalawa, fit, competent at physically and mentally able daw na dumalo si Duterte base sa mga ginawang examination sa kanya. Ikatlo, kasabwat significant na milestone nila. daw para sa mga drug war victim ang physical appearance ni FPRRD sa pagdinig. Mahalaga Pagtatawanan nila, mga kababayan, mga hudas, kung sino pa yung mga adik, mga kababayan, ngayon ang
Nagbida-bida? daw na physically visible si Duterte habang dinedepensahan ng kanyang sarili sa kasong crimes against humanity. Lutong Macau Para daw sa mga ICC visit. pre-trial chamber, bagaman speculative at walang impact sa court proceedings sa mga argumento ni FPRRD, lalo na sa jurisdiction ng ICC, sapat ang mga sinabing probisyon ng dating Pangulo para payagan siyang umabsent sa kanyang sariling pagdinig. Sa agenda ng Billionaire News Channel, sinabi ni former spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na tila mas pabor siya na magpakita ang dating Pangulo. Wag na, Panelo. Lalo na nilang babastusin. Lalo lang nilang ikaw na lang. Lalo lang nilang babastusin si Tatay Digong. Regardless of kung anong perception niya, whether may jurisdiction o wala, talaga naman walang jurisdiction at yan ang kanyang posisyon. Dapat lang mga kababayan, huwag ka nang pumunta, boycott ka dyan, Tatay. Kaya lang, isang taon na siyang nandun sa loob. Halos wala siyang nakikita ang mga kaibigan niya. At yung mga kaibigan niya, pati mga miyembro ng kabinete niya, pupunta ron para makita siya, para makita naman nila siya. Tapos, pagtatawanan, andun din mga kababayan, paulit-ulit nilang yan. Papakita si Tatay Digong na ganyan ang itsura, payat na At siya payat na. makita rin niya. Tapos, grabe, mag-hire sila ng maraming tagatawa mga kababayan, tagamura sa social media. Pagkakataon na yun makakatulong sa kanya yun. Una nang binatikos ng ilang kritiko ang hiling ng dating Pangulo na wag dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing. Sinabi ni ML Party List Representative Laila De Lima na Ay, nako. Manda kayo, Dilima, pagsisara na, balit selda ka talagang bruha ka. propaganda at legal strategy lamang ito ni FPRRD. Aniya, layon lang nitong i-project ang isang defiant Duterte habang pilit kinukuha ang emosyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasabing inaasahan niyang sa kulungan na siya babawian ng buhay. Sa Malacanang, sinabi ni Yusek Claire Castro, Ang animal na naman. Kung nagsalita na nga, forward. Ang bangag, pasok ni bangag. FPRRD sa ICC. Abala raw kasi ang Pangulo sa ibang mga Abala ang bangag sa bagay sa bansa, pero bibigyan naman daw siya ng Makakababata. update sa kaso. Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Shut up. Forward. Ay nako, 2028 na sana para Unang sesyon ng para makagraduate na tayo dyan sa buisit ng Castro. confirmation of charges laban sa dating Pangulo kaugnay ng alegasyong crimes against humanity Yan na naman, crimes against humanity na naman. Hindi talaga mawawala sa kanilang reporting yan, no? dahil sa kanyang madugong war on drugs. Paulit-ulit talaga, no? Kasabwat itong media din, mga kababayan. Para sa agenda, Joash Balimban, Salsalero, Billionaire News animal. Sa pagbubukas sa Lunes ng confirmation of charges hearing Sa Lunes na pala? FPRRD sa ICC, umaasa ang ilang pamilya ng drug war victims Ay nako, mga adik, mga hudas. na makakamit na nila ang Salot sa lipunan, mga salot sa bayan. hustisya. Anila, malabo kasi itong mangyari kung dito sa Pilipinas lilitisin ang dating Pangulo. Dahil wala kayong mga ebidensya. Talagang totoong adik kayo. Talagang mandurogo. Yan mga kababayan. Kung si Tatay Digong ang nasa likod niyan, yung mga patayan na binibintang nila mga kababayan, bakit continuing pa rin hanggang ngayon? Dumarami pa ngayon mga kababayan, riding in tandem. Yun lang ang nag-RPG na nga mga kababayan. Tag! Diyos ko Lord. Yung patayan na yan na riding in tandem, napakatagal ng panahon mga kababayan. Andyan na yan. Hanggang ngayon andyan na yan. Tapos ibibintang nila kay Tatay Digong na ito namang yung napatay dyan mga kababayan is mga adik naman talaga. 30,000 Kung hindi man, pinatay sila ng kanilang kabaro mga kababayan na handler para mapatahimik. ang sinasabing namatay sa madugong Diyos ko war Lord, 30,000 daw ang sinasabing pinatay. on drugs ni Tapos, sige, sino-sino ang mga 30,000 na iyon? Yan ang the biggest lie mga kababayan. Hingan na kayo ng mga death certificate sa 30,000. Duterte ayon sa ilang human rights groups. Liar. Nawala po siya is Punyeta, June 24, ikaw, ipadrag test ka. 2017. Binano po siya sa loob ng bahay namin kasama ng 3 kong anak at saka sa harap ko mismo. Bakit kayo pumasok dyan? Yan mga kababayan, marami kasing mga ninja cops dati na protector sa drug operator mga kababayan dyan. Yan ang nagki-cleansing para hindi sila maturo. Sa akin po is kaya ko naman po talaga willing talaga na makapunta ron is
Gusto mo lang, parang mag-tour mga ko kababayan. sa pamilya ng asawa Mga addict. ko na hindi porket nawala na siya is Sko Lord. titigil ako at Kaya hindi pa tayo tumitigil, Sko Lord. hayaan ko na lang na nawala yung asawa at tatay ng mga anak ko ng Ay, ganun-ganun. nako. Ang sarap ipa-imbestiga nito mga kababayan, no? Yun po. Talagang, totoo ba talagang mga inosente ko ang mga animal na to? Lalaban ko siya hanggat kaya ko. Nung dinala siya noon, maalala ko lang, talagang hindi ako mapakali. Isa lang ang tanong namin. Hindi ba totoong addict? O nagbebenta ng droga? Gusto ko talaga i-confirm kung totoo bang nandun na. Ang mata, oh. Nung Ang mata, na-confirm ko na nandun Sko na Lord. siya. Yung puso ko, nabuhayan kami. Diyos ko Lord. Bakit kasi pumasok kayo dyan? Nabuhayan kami na talagang ako amazed ako. Amazed na amazed. Nako. Masusunog kayo sa impyerno. Buti nga sa inyo. Tingnan yung mga itsura mga kababayan. Kung nahahayaan yung mga namatay ninyong mga pamilya na nabuhay ngayon, tapos continue pa rin mga kababayan sa paghasik nila ng droga sa ating bansa. Mas maraming mga inosente mga kababayan na mamatay. Mga bata pa siguro. Ay nako. Ano masasabi dito mga kababayan? Post comments below.